pakikitungo sa tao. Kaya nga ho, na meron ng lalamang ng kapwa, meron pong magagalitin, meron pong handang pumatay. Because they saw it and they were taught that way. Nakuha po natin, that is the evil that is working in our world. Kaya nga po, yung mga Christians as a family, yung mga Christians sa family, yan ang center of attack ng demonyo. Nagkakaintindihan tayo. And he set up several minefields. Yun ang ating mga tatalakayin. And you know why this is so important to us as a family here in CCF? Alam nyo ba kung bakit ganun na lamang ang aming pasanin? To really tell our friends, to tell our loved ones, to understand these minefields. Now, pakita ko sa inyo, may papakita ako sa inyong video. Itong video na ito ay masayang pamilya. Pero isipin nyo yung effect because of minefield. Panoorin lang ho na sandali. Go. Right? Okay. Hey, what's up? Come on! Go! Come on! Come on, Stace! Go! That's my girl! Ayan, sabi nga, if there were landmines here, would you stand anywhere? Isipin niyo ho kung gaano. And to some of us, we're not even aware na nakapasok na sila sa mga bahay natin. We're not even aware na yung landmines ay nandiyan na. Kaya, ito ho yung mga series na ating gagawin. Okay? We will be dealing with the first minefield. Ulitin ko, minefield. Kaya how ito importante? Itong minefield na ito, tandaan nyo ito ha, Satan will not put the minefield na hindi nyo pupuntahan. He will try to make sure na yung kung saan kayo lagi at importante sa buhay ninyo, doon niya ilalagay yung yung landmines na yan. Kaya kailangan natin makita yung minefield na yon. Kung last week nakita natin how important to have a mission and vision, and in order for us to really achieve that mission, may mga landmines na mga dadaanan tayo, and Satan knew exactly kung saan dapat niya ilagay. And sabi ng Bible, we should not be ignorant of the schemes of Satan. Nagkakaintindihan tayo. So if we are not ignorant, then we should know where he would put these landmines, spiritual landmines. And we need to be prepared. Okay po ba yun? Kapag sabi sa katabi mo, be prepared. Be prepared. Kaya kailangan dilat ka dito. Okay? Dilat ka dito. Pero bago ka dumilat ng lubos-lubusan, tayo po yung magsitayo. Tayo lang po yung manalangin. Kailangan, we need to pray. We need to really ask God. Kanina po si Paul, while he was speaking, and I encourage you to watch his message. And part of his message, papakita ko dito especially his testimony. Pero if you want to hear and the whole thing, watch it. I'm telling you, watch it. As soon as the video is released, panoorin niyo po kaagad. Ito po yung napaka-importante. And you know why I said this? Because while he was preaching, can you imagine? While he was preparing, while he was, yung anak po niya na nasugatan pa ho, 8 stitches sa likod lang. Kaya ho, may landmines na kagad. Kaya we need to really pray. We really need to really ask for God's protection. Panginoong Diyos, maraming salamat na kami dinala nyo rito because you love us. You want our families not to be attacked, not to be victimized by the mines, that spiritual landmines that Satan placed in our path, to stop us from achieving the very mission, the very vision that you want all of us to have and to fulfill. So I pray, Father God, to help us understand it clearly. Kung paanong nagugulo ang aming bayan sa Marawi, Panginoon Diyos, maging Panginoon nangyari sa Resort World, at marami pang maaaring nangyari sa ibang bansa, tulad ng London. So we just pray for those who were victimized. We pray, Father God, to minister to them. We pray that they will not, Lord, that will not harbor hatred to you, Father God, but they would rather understand that this is an act of evil because of your absence, O Lord. Kaya I pray that they would invite you back to be the center, Father
Father God, of this world. Again, salamat, Panginoon Diyos, that you care for us enough, that you want us to be forewarned. Kaya tiningi po namin, Panginoon Diyos, give us wisdom. Give us understanding. Allow your Holy Spirit to move freely in our midst, O God, to accomplish your will. Do not allow us to leave this place, Father God, without knowing what you want us to do, without really giving us a resolution, Father God, a resolve, O God, to do what you want us to accomplish. Father God, I pray for everyone in this room to take your word seriously, and do not allow them to leave this place, Father God, without first encountering you, experiencing you, and allowing us, Father God, not to see you clearly. Again, thank you, God, for your love for us. And I pray also that we would be able to bring our friends and relatives along with us next time, so that we would be able to share also to them, Father God, these warnings. Again, thank you, Lord. I pray for every part of the service, that even the technical equipments would not hinder your work, Father God. Not even ourselves, not even the pastor, not even me, Father God, your servant, would hinder whatever you want your people to do. To know, for God, oh God, in this afternoon. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Now, alam nyo ba kung ano isa sa mga pinaka-importante sa atin? We need to understand from the very beginning, lahat ng ito, in the context of intentionality. Listen to this. In the context of modeling, in the context of relationship, in the context of intentionality, in terms of parenting, in terms of building a family that pleases God. Ano sinasabi ng Diyos? We need to be intentional to also tell our children. And even for the children, in the event na nag-fail yung parents nyo, to be forewarned, then be intentional to know the minefields. Understand where Satan placed them. Understand the warning signs para hindi tayo magkamali. Kung mali yung magulang natin, wag natin sila sisihin dahil meron tayong sariling lakbaying haharapin. So we need to understand this signs. Nagkakaintindihan po. We need to know para alam natin saan natin makikita ito. Saan natin makikita saan itong minefields na ito. We need to be prepared. Okay po ba yan? Now, kaya ho, napaka-importante ito. At isa, because we are relational people, ang number one na nilalagyan ng landmine si Satan, listen to this, are friendship, dating, and marriage. Lahat ng tao, for example, the parents, we want to make sure that our children would have the right friends to be with. Tama ba? Gusto natin, anak natin kasama na tamang kaibigan. Gusto natin yung mga mapapangasawa nila, tama, iba-ibang standard. Ang iba, ang standard nila, napakamundo. Like, car actor. Meron bang car actor yan? Ano ibig sabihin na may kotse ba yan? Di ba? Iba naman, may personality ba yan? Minsan, mali yung kanilang standard. Kaya kung mali yun, tiyak sisirain ang ating buhay. Nakuha natin? Kaya, for example, when it comes to dating, ang dami. Ay ba ang iniisip na sa dating? Ano ba itong dating na ito? Kaya nga lumabas na yung aklat because of the wrong things that they were doing during dates, during their dating, parang time. Kaya sabi ni Joshua Harris, kiss dating goodbye. Pwede ba? Wala yung dating na yan. Sa Old Testament times, during the days of Jesus, totoo, wala namang dating. Kasi the marriage were pre-arranged. But whether we like it or not, ang reality natin, meron ng dating. Nagkakanidihan. So what should we do? We need to understand. May landmines ilalagay ang diablo dyan. So we need to understand the warning signs. We need to understand anong dapat natin gawin. Nagkakanidihan po. Now, ito pa pong napaka-importante. How about marriage? Ako, naalala nyo, meron pong mama, mag-celebrate na ng 20th year anniversary. Nandoon, paggising ng asawa niyang babae, bigla yung lalaki, nandoon, nagmumuni-muni, ang lalim ng iniisip. Sabi ho nung babae na nagising, sabi niya, sweetheart, anong ginagawa mo? Nag-iisip lang. Di ba 20 years na natin bukas? Oo, 20 years. Naalala mo, 20 years ago, nung nakita ako ng tatay mo na hinalikan kita, naalala mo, tinutukan niya akong barel. Sabi niya, papakasalan mo ba o makukulong ka? Sabi niya, naalala mo kung gaano ka dapat ako katagal makukulong? 20 years. Naalala mo? O, anong kinalulungkot mo? Anong iniisip mo? Laya na sana ako ngayon. Isipin mo yan. Kawawa naman. Isipin mo, yan ang kanya
kanyang karanasan, yan ang kanyang utak sa pagdating sa pag-aasawa. Alam niyo, napakasarap ng buhay mag-asawa kung tama lang yung kung alam lang natin yung design ng Diyos. Why? Because, you see, marriage is God's design for us to see how He wants to relate with all of us. Yun ang idea ng Diyos. Now, nakakalungkot, ang daming jokes patungkol po sa mga mag-asawa. Meron pa po isa, tigilan mo na yan, tigilan mo na, didilim na ang paningin ko. Yung pala, sakal-sakal siya. Di na siya makakita at makahinga. Wala, di nyo nakuha. Nagdilim ang paningin ninyo. Kalimutan na natin yan. Now, so why is this so important? The truth is this. Dating starts with friendship. Marriage starts with friendship. Tama ba? So pag mali na yung foundation mo, masisira ka na sa dalawa. So we need to be very careful because yung friendship, it talks about who would be with us. Kaya nga, sabi ng Bible, do not be deceived. Why? Because in other words, sabi ni Paul, you and I are prone to be deceived. Maloloko tayo. Walang exempted dyan. Pwede kang maloko. Huwag mo sabihin, ang tali-talino mo, hindi ka maloloko. Hindi totoo yan. Maloloko tayong lahat. So we need to be very careful. We need to be very aware. Bakit? Kasi lahat ng tao pwedeng maloko. Nagkakadinig yan? Kaya nga sabi ng Bible, the heart is deceitful. Kaya nga, be very careful. Do not be deceived. At sabi ng Bible, ano pa? Bad company corrupts good morals. Now, this is something very important. Kapag mali na kasama mo, naku, tapos ka. Pwede kang masira. It corrupts your morals. It corrupts good morals. Can you imagine kung gaano ka-importante yung tamang kaibigan? I had read reports, mga bata, teenager, namatay sa drug addiction. Hindi nila gusto yun. Kaya lang, because of peer pressure, because of wrong company, they were dead. Kaya may mga testimonies of parents, umiiyak, warning their children to the danger of peer pressure. Sa totoo lang, it depends on the kind of pressure they bring to you. Whether we like it or not, may peer pressure. Tama ba? Pero anong klaseng pressure? Kaya kailangan maintindihan mo, pressure palayo sa Diyos o palapit. Dapat naintindihan natin, there's nothing wrong about the pressure. Ang mali lang, kung anong pressure, saan nang gagaling. Tama ba? Nakakadinig tayo. So kailangan importante, kaya sabi niya, bad company. Kasi hindi naman masama ang kaibigan eh. Kaibigan are good. Ang masama, bad company, bad friends. Okay po? Kaya friends are good. Now, most of the people, they enter to friendship, one, because they want to belong. Tama? Number two, there are times that they want to get into friendship because they want to find a partner. Tama ba? Kaya nga, bawat binata at dalaga, yung mga bata, sasabihin nila, Mami, hindi ako mag-aasawa. Promise. Ikaw lang, Daddy. Ganyan, di ba? Nako, pag dumating yan sa pagiging 13 years old, hindi ako naniniwala sa teenager kasi kaya hindi ko binabanggit. Naniniwala ako, dalawa lang yan, children, adults, tapos. Walang, pag 13 ka, nag-adulthood ka na. Young adult ka na. Nagkakadinig, there's no such thing as teenager. Kalokohan yung teenager, kagagawan lang yan ng modern psychologist. Di ba? Kaya excuse lang yan ng pagiging complacent ng mga bata. Kasi sabi nila, mga bata, hindi pa pwede yan, magtrabaho, kalokohan yan. 5 years old ako, nagtitinda na ako, kaya alam ko how important for us to be a man. Okay ba yan? Nagkakadinig yan? So ito na, pagdating ng mga 13 years old, yan na, yung mga daddy, wala akong ibang gusto ko, ikaw lang. Pagdating ng 13 years, marami ng pagpapago. Tawag dyan, physiological changes sa katawan. Mga hormonal, changes sa katawan. Biglang, iba na. Biglang nagkakaroon ng kuryente sa mata. Sino siya? Yung dating kalaro niya, nasampalan silang ganyan, biglang naging guwapo. Yeah? Tapos yung lalaki naman na wala namang kamukha, yung babae na wala namang kakwenta-kwenta dahil mabaho sa laro, di ba? Pagdating ng 30, wow! Ano nyo?
Daming pagbabago. So naghahanap na sila ng mapapangasawa. They would now pursue marriage. They would now pursue someone to be with them forever. Kaya ang lakas ng benta sa telebisyon. Mga forever na yan. Di ba? Forever loving. Ang lakas niyan sa telebisyon. Pero lahat ng yon puro kasinungalingan. Sinasabi ko sa inyo, kaya sabi lang, walang forever. Now, listen to this. Ilan sa inyo may asawa na? Good. Sino yung wala pa? Good. Now, listen to this. I have a bad news and a good news at the same time. Gusto niyo? Spouse is not forever. Oh, good news, bad news. Para sa mga may asawa, yes! Sabi ni iba, yung mali asawa. Hindi tama relationship. Yes! Spouse not forever. Yung mga lalaki binata at saka babae nagdalaga, wow, kakainis naman. Now listen to this. Spouse is not forever. It's a wrong pursuit. Marriage is a wrong pursuit. You know why? Sabi ng Bible, for in the resurrection day, neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Walang marriage sa langit. Di ba? Nagkakaintindihan? Kaya maling pursuit yon. In other words, don't pursue on anything that is not eternal. Now listen, hindi ko sinasabi huwag kayo mag-asawa. Hindi ko sinasabi yon. What I'm saying is, pursue what has an eternal value. Yun ang i-pursue mo. Ngayon, if marriage is a means for that eternal value, then marriage is good for you. Nakakaintindihan? But not for everybody. May mga tao that are not meant to be married. Paano niyo malalaman? Wala kang asawa. So don't think of marriage yet. Kasi wala ka pa namang asawa. You can pray about it, but don't think about it. Kasi bakit? Enjoy your being a single with the Lord. Tama? If God tells you to be married, walang problema. Sasample lang kayo. Si Adam did not look for a wife. Napansin niyo ba yon? In fact, it was God who saw the need of Adam para bigyan ng asawa. Hindi si Adam. Same thing with Isaac. Punta ka sa Bible. It was not Isaac. It was the father who looked for Rebecca to be his wife. Yung mga naghahanap ng sariling asawa, gulo. Nakuha ninyo? Sa madalit salita, si Lord ang maghahanap para sa'yo. Kaya dapat tama yung pursuit mo. Kaya nga ngayong pong hapon na ito, gusto kong linawin na yan. Ang marriage ay maganda. Bakit? Kasi it pictures the very intimacy that God wants you to have with Him. Nakakanta niya. Kaya niya inimbento ang marriage. Kasi it's not good for a man to be alone. You need a Savior. You need Jesus. Nakakatindan tayo. Ngayon, tingnan nyo, kaya sa Bible, sabi ng Bible, ito maliwanag, this is eternal life that they may know you. Yung word na know, intimacy between husband and wife. Kaya it's an intimacy with God, the only true God, and intimacy with Jesus Christ, whom you have sent. Maliwanag. No intimacy, no eternity. Kaya wag niyong isipin na because you're attending CCF, ligtas ka. Hindi ganon. Unless you are really intimate with Jesus, nagkaroon kayo ng oneness with the Lord. Nagkakatindihan tayo, one pursuit, one heart, because true love is not gazing at each other. It is looking towards the same direction. Yun ang totoong pagmamahal. Now listen, kapag yan ay maliwanag, you have the same pursuit with Jesus, meaning you have that intimate relationship. Pero ang pursuit mo, iba kay Jesus, I don't care if you're always attending services, you aim for eternity. Maliwanag po ba yun? Pakisabi sa katabi mo, are you intimate with Jesus? Are you close with Jesus? Pakisabi mo sa tabi mo. Pag ang sagot niya ay, then you need to pray for that person. He's not for eternity. Nagkakatindihan? Maliwanag po ba? If your children are not sure, then you better make sure. Now, listen to this.
Kaya nga, what we are to pursue, ito po ang ating message, in order to avoid the minefield ng friendship na nilagay ni Satan, we need to have a clear pursuit. Linawin mo muna anong hinahanap mo. Don't look for marriage. Let God look for marriage for you. But look for Jesus. Sa pagkasabi sa katabi mo, pursue Jesus. Linawin mo na kaagad yan. Tatapatin ko yan, maraming marriages are failure because they made a wrong pursuit. They wanted to be happy. Ang problema, if the context of your marriage, nasa ibang bansa ka, at ikay nasa asawa mo, nasa Pilipinas, either way, kahit lalaki, babae, mahirap ma-develop ang intimacy. Magkalayo kayo. Kaya habang nalulungkot yon, at may nalulungkot din doon, malaki ang tuksong magsama ang parehong malungkot. Nakuha niya? Kasi misery loves company. I'm not giving you an excuse, but I'm telling you the reality. Nakakatindihan? Kaya nga, napaka-importante, if you are not pursuing Jesus, itong amazing. If you're both Christians, napansin nyo, if you're both pursuing Jesus, kahit magkalayo kayo, as if you are connected. You're connected in prayer, you're connected in your pursuit, you're connected. Kaya nga, pursue Jesus. Now, in order for us to pursue Jesus, itong huwag nyo kakalimutan, listen to this, listen, everybody. It's better to be alone than to bring the devil along. Ulitin ko ha. It's better to be alone than to bring the devil along. In other words, pag mali ang kasama mo, it's not based on what God wants you to have. Ang ka-holding hands mo, demonyo. Hindi ako bibiro. Pati yung marami nag-asawa ganyan. Naalala ko yung mama, nandun siya sa simbahan. Nandun maraming tao sa simbahan. Nagpakita ang demonyo. Takbuhan lahat, siya hindi tumakbo. Sabi niya, hoy, ba't di ka tumakbo? Hindi mo ba ako kilala? Kilala kita. Sabi niya, ikaw si Satanas. O yung pala eh. Ba't di ka natakot? Asawa ko, kapatid mo. Pero mo gano'n, isipin mo yan. Bakit sa gano'n? Di ba? Kasi nga, if you marry the wrong person, you are bringing the devil along. Tama? Okay, listen. Better to be alone than to bring the devil along. Pauulit-ulitin ko yan para hindi na natin makalimutan. Okay ba yun? Now, pag mali yung, kunyari, marriage nyo, hindi maayos sa simula, naging Christian kayo. Huwag nyo isiping mali na yan. Nothing is accidental to the Lord. Ang ibig sabihin lang yan, ayusin nyo lang. According to God's way. Tama? Huwag kang mag-isip ng kapalit. Pag nag-isip ka ng kapalit, again, you're bringing the devil along. Nagkakanindihan tayo. So, punta na tayo ngayon. So, in order for us to achieve, to pursue Jesus, it's a simple, sign. Look for the best. Look for the best. Okay? Para madali nyo maalala, best means being, entreaty, standard, and truth. Yan ang iyong babatayan lagi. Para hindi ka mahirapan. Friendship, dating, and marriage, lagi mo hanapin. Being, entreaty, standard, and truth. Nagkakaintindihan tayo. Now, what does it mean? Papaliwanag sa inyo. Let's start with the word being. Nung naging Christian ka, napaka-importante, you have started a new being. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old passed away, behold, the new has come. Kasabi ni Paul, if you have understood that, you are now a new being. Now, ano sabi niya? Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Your new being is for God, for Jesus. Nakakatindihan? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. Sa madalit salita, there is a way this world behaves, but no longer for you, because you have a new being.
Now, your original being, you are relational being. We are all relational beings. Nagkakaintindihan? Kaya never equate being connected virtually makes you connected to other people. Bakit? Kasi we are physical being, not virtual beings. Nagkakaintindihan po? We are spiritual beings, we are not virtual beings. Kasi ito, kaya nagkaroon ng pag-aaral, those people who thought that their sins are connected to Facebook, naging isolated sila. They became narcissistic. They became so selfish. Kasi ang utak nila, akala nila yun ang connection. Hindi. We need people, being live people. Kailangan mo ng kaibigan. Nagkakaintindihan? Kasi ang ginagawa ng demonyo, he will put virtual realities para ilayo ka sa totoong tao. Nagkakaintindihan? It will destroy you. Yun yung extreme. Yung iba naman, bibigyan ka ng mga maling tao. Kaya nga, there are friendship necessary. Ngayon, si June Hunt, nagbigay siya ng napakagandang different levels of friendship. One, casual friendship, which is casual, yung occasional contact, common interests and activities, some knowledge of accomplishments, abilities and character qualities, concern for personal problems, guarded emotion, no accountability. Maraming ganyan. May kaibigan sila, casual lang. Maybe they're part of the D group, but they never submitted to any form of accountability. Wala silang galang. Sa madaling salita, wala silang pakialam sa buhay mo. Ang pakialam nila, sarili lang nila. Nagkakaintindihan tayo. Those are just casual friends. Kaya lang, mayroong tinatawag na close friends. Ito yung may regular contact kayo. You shared interests and activities. Sensitivity to likes and dislikes, strengths and weaknesses. Strengths and weaknesses, personal comfort during trials and sorrow, willingness to become vulnerable. There is a limited accountability. Yan ang karamihan na experience natin sa small groups. Tama ba? Hello? And maybe sa iba sa inyo, barkada. Pero marami sa mga barkada natin, hindi sila totoong close friends. Bakit ko sabi? Pag sinabihan mo sila ng mali nila, pag nagalit sila sa'yo, hindi yan close friend. Yan ay closed friend. Nagkakaintindihan, saradong kaibigan, hindi ka welcome. Welcome ka lang nila dahil may pakinabang sila sa'yo. Pero kung wala silang pakinabang sa'yo, hindi ka na, kaya mga magulang, ito tinuturo natin sa mga anak natin. Now, listen. Pero meron pang isang level ng friendship. Yung committed friendship. Committed of quality time to be together. Merong mutual values and life goals. Maliwanag ang mission, maliwanag ang vision. Freedom to help correct character flaws. Personal involvement in defending reputation. They take the risk of transparency. Di sila nahihiya. They open up. They have mutual commitment with sacrificial love. Yun yung level. Alam niyo ba ang ginawa ni Jesus yun? Look at Jesus. He has casual friends, tax collectors and other sinners. He has close friends, the 8 of the 12. But he has committed friends. Ito yung si Peter, James, and John. Ito yung mga taong pwede siyang i-rebuke, pwede siyang sabihan. Hindi ko sinasabing si Jesus worthy of rebuke. Bakit? Pero he was being rebuked ni Peter. Naalala niyo ba yun? Forbid that these things will happen to you. Tama? Eh dahil si Jesus is a committed friend, ano sabi niya? Get thee behind me, Satan! Bino tawagin niya yung kaibigan niyang Satanas. Yun ang commitment ng friendship. Kapag yung kaibigan mo, hindi mo pa matawag kung ano siya, kung sakaling mali siya, hindi pa talaga kayo committed friends. Kaya nga ninyo mag-asawa, yan ang totoo magkaibigan. Tinamang tawagan, bruha. What I'm trying to say, hindi ko sinasabing tama yun. Hindi ko sinasabing, ang sinasabi ko lang, because you are so free, you're so committed, pero marami sa mag-asawa, they're not even understand what committed friendship is. Pag sinabihan sila, nagagalit sila. They're not committed friends. Nakuha ninyo? Kaya, ito ay isang napaka-importanting signs. Saan ka ba? Ikaw ba may close friends? Meron ka bang committed friends na you are willing to be corrected? Na handa kang masaktan because they care and love you. Nakakaintindihan tayo, kaya ako I don't just commit myself to anybody. You know why? Kasi tinatansya ko pa, kinikilala ko pa ng mabuti. Dahil baka mamaya itong tao na to, hindi rin committed friends. Pero ulitin ko hindi importanteng committed siya sa'yo. Ang importante, committed ka sa kanya. Nagkakaintindihan tayo. Naalala ko, may best friend ako noon. Sa isip ko, best friend ko siya.
Sabi ho nung asawa ko, best friend mo ba siya? Oo. Best friend ka ba niya? Matinding tanong yun matinding tanong. Sabi ko sa kanya, hindi na importante kung best friend niya ako. Ang importante, best friend ko siya. Nakuha niyo? Kasi it's about your being. Sino ka? Kilala mo ba kung sino ka? It's not about them, it's about you. Kasi nga, pipili ka ng kaibigan based on who you are. Tama ba? Ngayon, ano sabi? True enough, that guy betrayed me. That guy destroyed my name. Pero walang problema. Bakit? Hindi ako nawalan ng kaibigan. Bakit ko nasabi? Nawalan ako ng huwad na kaibigan. Sino lugi? Siya. Dahil nawalan siya ng totoong kaibigan. Okay ba yun? Pakisabi sa tabi mo, maging totoo kang kaibigan. Now, let that be your being. Okay? Let that be your being. Yan ang being ni Jesus. Now, listen to this. Don't be with someone dahil nalulungkot ka. Maraming taong ganyan. Nalulungkot ako, gusto ko maging kaibigan. Tandaan nyo, ang malungkot, naghahanap ng malungkot. Ano yung resulta? Lungkot plus lungkot. Lungkot na lungkot. Now, tandaan nyo to. Kaya marami nag-aasawa dahil malungkot sila. Kalokohan yan. Huwag mong gagawin yan. That's a minefield. Landmine yan. Don't enter into any relationship. Mapakaibigan yan, mapaasawa yan, mapadating yan, dahil malungkot ka. Labas tayo, naiinis ako, nalulungkot ako. Tapos ka, re-raping ka niyan. Nakuha niyo yung sabihin? Kasi they will take advantage of you. What I'm saying is, I'm not saying literally raping you, but they will take advantage of you kasi vulnerable ka eh. Kaya nga, lungkot at lungkot pag mong pagsasamahin. Lalong-lalo na kung yung sad at mad pinagsama mo. Because sadness to the point of madness ang aabutin mo. Nagkakanan nyo? Nagkakanan tayo? Kasi maraming tao sasama dahil malungkot sila, sasama sa luko-luko. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Dadaling ka sa kalukuhan yan. Kaya itong sinasabi ko sa atin, kaya this is a principle. Who are you as a person? Now listen to this. If you receive Jesus Christ into your heart, you are a child of God. Can you imagine? God gave you that right. You are a child of God. Don't just join anybody. Kung ikaw ay anak ng presidente, may limitasyon ka. You cannot just be with everybody. People might destroy you and the whole country. The same manner, now that you belong to Jesus, meron ka nang dapat na intindihan na hindi lahat ng kaibigan na committed friends, committed friends. They can be a casual friend so that you can share the gospel to them, but never to be a close or committed friends. Nakakanindihan ba tayo? Hello? Kaya maintindihan ninyo, malalaman nyo pagka kung yung kasama nyo kaibigan yung talagang kaibigan para sa Lord. Alam mo bakit? Kung pareho kayo ng being. Ang laging pag-iisipan niyan, paano i-please si God. Kasi intimate siya kay God, intimate kayo kay God, pareho kayong being. Yun ang pag-uusapan ninyo. Napansin niyo ba yung mga kaibigan na totoo? Ang mga pinag-uusapan, mga ideas on how to get close to God, how to get close to Jesus, ideas on how to be a contribution. Pero ang mga mabababang tao, yung being na wala, patapon, ano siya nag-uusapan? Pinag-uusapan ng ibang tao. Alam mo si ano, yung kapi, grabe yan. Di ba? Kahit sa service, ang mga taong alam nila si Jesus ang kanilang being a child of God, they want to know more of their fathers. They want to know more of their Lord. Tama? Pero ano, yung mga hindi, ano pinag-usapan? Tinan mo siya, natutulog na siya, tinan mo, ganyan. Ang nakikita nila yung mali ng ibang tao, hindi na nakita sarili. Kaya malalaman mo kaagad yung mga taong wala, yung mali yung being, siko ng siko sa iba. Hindi dinidibdiban ng sarili. Parang, wow, grabe, hindi, para sa'yo yan. Diba? Yung iba nga ganito pa makinig sayang, wala siya dito. Palagay mo, alam ni Lord yun? Oo, kaya para sa'yo to. Nakuha niyo? Yun ang sinasabi ni God. Understand your being. You know, what God wants us is to pursue Jesus by delighting ourselves in the Lord. And look at this. Everybody wants somehow to be happy in life, but we don't know how. And look at what Jesus said. He will give you the desires of your heart.
Nagkakaintindihan? Pakisabi mo sa katabi mo, pursue Jesus. Are you really a child of God? Have you received Jesus in your heart? Kapag hindi yan ang being mo, I'm telling you, you will always look for someone to satisfy you instead of you being a blessing to somebody else. Kaya hindi ka makahanap ng totoong kaibigan kasi hindi ka totoong kaibigan. Yun ang idea. But if you are a true friend, hindi na issue kung yung mga kaibigan lalapit sa'yo, true or not. In fact, Jesus Christ, look at the tree. They left Him except for John. Every one of them left Jesus except for John. Naalala nyo? Whom Jesus loves. And that is the very first confession of John, whom Jesus loves. Hindi naman si God nagsabi, siya very confident siya of the love of Jesus because he is very committed to Jesus. You will know that God loves you if you are a committed friend of Jesus. Nagkakaintindihan? Hello? Andyan pa kayo? Parang malungkot na kayo Okay, so, what is your being? Now, understand your being. Now, if you know your being, look at this. You know also whom to commit yourself. Sabi ng Bible, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light and have with darkness? Ang linaw na kagad. Sinasabi na kagad ng Lord kung ano yung mga sasamahan mo. So, ulitin ko, you can have casual friends, walang problema, anybody, para makapag-share ka ng gospel. Tama ba? But to a close and committed friends, ano sabi ng Lord? Do not equally yoke with unbelievers. Huwag kang sasama na hindi kayo pareho ng pursuit. Tama? Hello? Tingnan nyo na lang sa eskwelahan. Yung mga scholars, sila rin nagsasama-sama. Napansin niyo ba yun? Alam ko kasi kasama ko. Hindi. No. Hindi, sila rin. Bakit? Kasi nga, minsan, gusto nila lahat mag-top. Pero alam nyo, most of them, hindi sila committed to one another. You know why? They are in competition to one another. Nakakatuwa. Pero when I was in college, nakakatuwa, yung best friend ko, talagang best friend ko. Alam bakit? Nung college hindi na kami nakikita ngayon. Nakakatuwa siya, alam nyo bakit? Kasi siya ang magna cum laude sa marketing department. At ang kanyang kaibigan ay cum laude. Yung kaibigan niya. Sa accounting department. So, pansinin niya bakit magkaibigan sila? Kasi pareho sila nag-aaral, pareho sila nagtatrabaho, pareho sila ng pursuit to please Jesus. Lahat ng naging kaibigan ko sa college, kasama ko sa Bible study. Anong ginagawa namin? We share the gospel to other people. Yun yung naging Christian ako. Naging kaibigan ko, nagsishare ng gospel. We started a ministry in our school. Kasi yun ang barkada ko Kasi yun ang pursuit namin pare-parehas. We love Jesus. And I'm telling you, yung kaibigan ko, nung nakabili ako, sabi ko, pare, ito nasa sakyan ko. Buti ka pa, may sakyan ka na. Bibili rin ako. Ngayon, bumili rin siya. Bumili siya. Sinamahan ko pa siya. Ngayon, nung magkita kami after a long time, sabi niya, Bong, alam mo yung sasakyan ko na binili natin? Nanganak na. Nanganak, anak. 3 truck at 2 kotse. Buti pa yung sa'yo, nanganganak. Diba? Ibig sabihin, ito Christian ito, hindi ito nagpastor. Pero matuwid ito. Faithful ito kay Jesus. Faithful businessman ngayon. Naku, ano niya ibig sabihin? Sabi ko nga sa kanya, sakali namang manganak ulit, alalahanin mo ako, ha? Joke lang yon. Pero doon nyo maintindihan, hindi naman kami lahat naglilingkod sa Diyos magiging pastor kami lahat. Hindi necessary Ang alam mo, because you don't go in competition. Nakuha niyo? Bagamat hindi na kami magkasama palagi, hindi na kami nagkikita, binigyan ulit ako ng ibang kaibigan ng Diyos. And whether they consider me as their best friend, it doesn't matter to me. They're my best friends. Okay ba yan? Nakakaintindihan? Bakit? Because I understand my being. Okay po? Now, let's continue. Ang sabi ng Bible, above all else, kaya bantayan mo, guard your heart, for it is a wellspring of life. Bantayan natin. So how can you be a good friend? How can you understand your being? You want to be like Jesus. Therefore, if there's any encouragement in Christ, if there's any consolation of love, if there's any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit,
intent on one purpose. Kaya doon pa lang alam mo na kagad, anong klaseng kaibigan to? Are we on one purpose? Di lalo na pag nag-asawa kayo, are you in one purpose? Kaya mga babae, mga dalaga, pag may nanliligaw sa inyo, gato unang tanong niyo, saan ka ba papunta? What is your mission in life? What is your vision? Kung pareho kayo, you're cute. Ganun lang. Pag hindi kayo pareho, you are the devil. Ganun lang kaliwanag. Kung pareho kayo ng pursuit, pareho kayo si Jesus ang pursuit ninyo, and you have a mission and a vision. Ang problema, yung iba, wala ring mission at vision. Ang isip na kaya, ang dating sa kalagyan, say, I'm cute. You like me? Ganun lang ang lalangyari sa kanya. Yun ang mangyari sa kanya. Bakit? Wala siyang mission at vision. Nakuha natin. Kaya maliwanag ito, you have to have intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Ikaw nagtatrato kang importante siya. Nagtatrato kang mahalaga siya. I rejoice in my friend's victory. Honestly, I rejoice in their blessings. I praise God for them. Nakuha ninyo? Pag sila nagtatagumpay, masaya ako. Other people, pag nakita sila, wow, I'm happy. When people say, kunyari, even with our fellow pastors, pag sinabi na iba, nakaka-bless siya, praise God. Praise God for him. Hindi yung, alam mo, nakaka-bless siya. Mali naman tinuturo niya eh. May mga ganong pastor, maniwala kayo sa akin. Because they're not friends. But if we have one heart, just as Jesus, tingnan niyo sabi niya, do not merely look out for your own personal interest, but also the interest of others. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Maliwanag? So sabi ng Lord, kapat kapareho ka ni Jesus. Dapat ang heart mo is to be like that of Jesus. Having a clear purpose, having of understanding na ito yung direction ng Diyos sa akin, at maniwala ka sa akin. Anong promise ni God sa iyo? Sabi ni Jesus, tingnan nyo ang gandang promise ni Lord. God, for this reason, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. Yun ang heart ng Diyos. He wants to bless you. He wants to give you the right friends. But be the right one. Okay po ba yan? Pakisabi sa katabi mo, pursue Jesus, be the right friend. Be the right friend. So what is our message? Pursue Jesus. Let me repeat. Better to be alone than to bring the devil along. Nagkakaintindihan tayo. Nabalik tayo sa pangalawa. Entreaty. Why entreaty? Why do we need to entreat? Why do we need to pray? Why do we need to ask God? Kasi yung plano nasa puso ng tao. Pero yung steps, si Lord nagdedetermine. Tama ba? So if you want to understand where the Lord is bringing you, then you need to talk to Him. Discuss it with Him. Tama ba? And ito ang sabi ng Lord, if you want to make sure to have the right person to be with in your life, si Jesus always there for you. Tingnan nyo, if we ask anything according to His will, He hears us. Tama ba? Tama ba? Now, mabuti ba sa iyong magkaroon ng magandang pamilya? Then you pray about it. God hears you. Tama? Gusto mo bang makakilala ng mga tao sa loob ng kaklase mo na magtamang kaibigan? You pray about it. Don't just join. You pray, Lord, ito ba'y tamang kaibigan? Pag mayroon, Lord, ito pong kakilala kong to, tama ba itong kaibigan na ito? Tama ba ito? Hindi masama mag-pray. Habang nagsasata kayo, Lord, tama ba itong kaibigan na ito? Di ba? Tama. Lord, kamusta po kayo? Tama ba kaibigan na ito? Kaya alam nyo, tinan nyo naman sa school, paano naman magkakaroon ka ng tamang kaibigan? Acquaintance party, ang dilim-dilim. Tapos yung ilaw, pag ganun-ganun, nagsasayaw, ilakas ang sound. Ano nga pangalan mo? Ako siya na! Ano siya, ka? Paano kayo magkakilalanan? Kalukuhan naman pinaggagawa natin. Nakuha ninyo? Pero paano nyo malalaman? Ask them question. You pray to God, Lord, tama ba itong kausap ko? Tinutulungan niya, tama ba ito, Lord? Ito ba'y patungo? Yun, pinagpe-pray mo. Tama? You keep on praying. Bakit? Because the heart of the discerning acquires knowledge. The ears of the wise seek it out. Hinahanap niya. Inaalam niya. Paano mo hanapin? Tingnan niyo, because the purposes of man's heart are deep waters, but a man of understanding draws them out. Nilalabas niya yun. Paano mo ilalabas? Hindi mo alam paano tamang tanong. Look at this. But if any of you lacks wisdom,
let him ask of God. Who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Amazing, no? You pray. Pag-pray mo, alam mo, magugulat kayo pati sa D-group, pinagpe-pray. Lord, kaninong D-group niyo ako dadalhin? Pinagpe-pray. Pati ikaw, as a leader, Lord, sino mga maiiwam sa akin? Sino yung mga D-group na nila? Pinagpe-pray. Kaya pag umalis, hindi ka tatampo. Wala kang tampo-tampo, bakit? Alam ni God kung ano yung dararapat kasi hindi naman masama yan eh. Ibig sabihin, baka hindi lang angkop sa iyo, angkop sa ibang tao, it doesn't matter. Ang mahalaga, we are all doing the will of God. Nagkakadinihan po. Same thing with ministries. Mapapansin niyo, ibang tatampo, lumipat sa imong church, grabe yan, aniwan kami rito. Mag-pray ka, ano ka ba? Kasi baka naman hindi siya angkop sa iyo, angkop siya dito. Kung hindi naman siya angkop dito, pumunta siya dyan, okay, praise God. Tama? Hello? Kaya walang tampuhan. Bakit ka magtatampo? Eh, Jesus ka naman. Alam niya, sa Singapore ako kamakailan eh. Sabi nga ni Lord sa akin habang nagdadrive, the ministry is not yours, my son. The ministry belongs to me. So just relax. Relax. Don't be too serious about yourself. When anything happens to the ministry, it's not you, it's me. Thank you, Lord. Di nakaka-relax? Tama ba? Relax ka. Kung ano man, ibigay ng Diyos. Praise God. Tama? Katinan nyo, dito pa lang, yung issue pa lang ng distinction ng love tsaka infatuation, ang hirap na. Kaya you need to pray. Guys, gusto mo malaman kung in love ka o hindi? Dito pa tayo sa infatuation. Pagkabiglaan, highly emotional, idealistic, na parang kami na talaga, tamang-tawa na kami sa isa't isa. Yan. Based on a feeling, hindi ko ito kaya, Papa, don't preach, I'm in love. Yan. Weekend by separation, hindi ko kayang mawala siya sa akin. Di ba? Naalala nyo? Yung mga kantang, di ko kayang tanggapin. Yon. Infatuation yon, hindi love yon. Ito ang love. Gradual yan. Faithfully consistent yan. Realistic yan, makatotohanan yan. Hindi magpapakasal yan ng walang pera. Hindi magpapakasal yan hindi makikipagtalik yan ng hindi pa sila handa, na hindi sila kasal. Realistic yan. Hindi ko na kaya kung hindi tayo maghiwalay. Kung maghiwalay tayo, mamamatay ako. Patayin kita yan. Hindi siya realistic. Based on a commitment. Yun ang totoong pagmamahal. May commitment yan. And strengthened by separation. By the way, hindi akin to galing to kay June Hunt. Okay, baka sabihin nyo, ang galing naman ni Pastor. Hindi ako. Nabasa ko lang din to. Kaya nakita kong makakatulong sa ating lahat. Now, look at this. Seeking to find happiness. Yan ang infatuation. Lagi hinahanap kaligayahan. Focusing on external looks. Ang ganda niya, grabe. Di ba? Ang macho ng katawan. Relax ka lang, baka baliktot yan. Seeking to get. Di ba? Seeking to get. Di ba? Kailangan ko siya makuha. Possessive. Di ba? Parang nasan ka na? Ba't hindi ka pa gusto niya parang sigurado siya lang. Masin ba yan? Sabi niya, in love with emotion, puro emotion. But to love, seeking to give happiness. Ang hanap niya, paano kita pasisiyahin? Kung hindi ako, ibibigay ka ng Diyos sa iba, well and good. Nakuha niyo? Then focusing on internal character. Seeking to give, freeing, in love with devotion. Yan ang sinasabi ng Diyos. And listen to this. Kung infatuation lang, kalimutan mo na yan. Natural lang ang magka-crush. Huwag ka lang mag-crush. Nagkakanilihan. Natural lang magka-crush. Sabi ko sa anak ko anak, okay lang magka-crush. Ako nga, ang dami may crush sa akin Nakakasuka. Kadire. Joke lang yun, joke. Bakit hindi kayo makatulog? Ano kanya yung sabihin? Ganun talaga Pero, huwag ka lang mag-crush. Ibig sabihin, huwag ka magpadala sa emotion mo. Natural sa tao yan. Huwag ka lang magpadala sa emotion mo. Kasi, ang totoo niyan, pinag-iisipan niyan. Tingnan yung Panginoon, love God with all of your heart, mind. So, hindi yan para heart lang. May mind yan. Pinag-iisipan niya. Kaya kung ating pananampalataya, hindi ito pananampalataya dahil emotion lang. Itong pinaka-logical, ito ang mapapag-aralan mo, historical, yung pinaka-reliable in terms of yung evidences. Hindi ba? Hindi ito parang, wow, I feel that God is real. Pati demonyo may feelings, trust me. Nakuha niyo, ha? Kaya ingat. Kaya,
ito napakaganda. Listen to this. When you pray, my God will meet all your needs, emotional, mental, physical, according to His glorious riches in Christ Jesus. Nagkakaintindihan po. Now, let me just call my daughter. May daughter din ako. to share with us yung kanya experience sa journey niya on friendship. No? Siya po ay graduating na sa UP ng Civil Engineering. Good afternoon po. Today I will talk to you about how crucial it is to choose friends and how it is so important that parents and children work together in this aspect. I was raised in a Christian home with both parents serving the Lord. Very obvious naman, pastor yung papa ko, tapos yung mama ko pianista dati sa church. They were both intentional in sharing Jesus to us, but not only in sharing Christ to us, they were also on point about how we are to choose friends. They reminded us of what God tells us about choosing friends. In 1 Corinthians 15:33, it says that bad company corrupts good morals, and in Proverbs 13:20, we walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. These verses were very simple, but the weight of these were great. Back when I was younger, madali lang pumili talaga ng friends. Parang pag mabait sa'yo, friend mo. Pero pag hindi mo mabait sa'yo, hindi mo naman na friend. So, gano'n naman kasi yung bata, madali lang. Pero nung tumanda na kami, but when there came a time, I turned away from God. It also became easier to rebel against my parents, especially when it came to deciding which people I kept company with. For a time, I chose friends which I knew my parents would disapprove of. And when I told them about my friends, I heard what I already knew they'd tell me. They did not like my friends. My friends, during that time, didn't seem too bad at all. But the truth is, they were bad for me. The things they practiced were not the things modeled at our home. These friends of mine had vices which my parents never had. They also cursed, which my parents never did. And when they talked about the future, they would tell you, chill lang, pagtanda ko, upo-upo lang ako. Tapos hahanap ako ng pera. I thought, since I am a Christian, I won't be like them since I don't really do what they do. But their company did affect me in a different way. It is true that for every decision we make, there would be consequences. And here are some I experienced when I chose not to honor the standards my parents set in choosing friends. I did not curse in front of anyone, but because my friends cursed, yung mga bad words na yun, nasa utak ko na. Tapos pag galit ako, nasasabi ko na lang siya. Also, my friends, during that time, parang very discouraging yung sinasabi nila. Hindi sila nakaka-encourage. Minsan nagsasabi sila, ano ka, pangit ka, or hindi ka magaling, ganun. So parang, in the end, parang na-hurt din ako. Tas it led me to lose my focus on finding my security in Christ. And I find myself crying because of the insecurities those words brought me. I became ill-tempered too, since my friends were bossy and ill-tempered at times. Then it became tiring to go to school because I knew I would have to cope with most of the things they did so that I won't be rejected. Also, it caused me to have a bad relationship with my siblings for a very long time. But when I started reading and studying my Bible again, that's when it dawned on me that everything I've been doing was not honoring to Jesus. That's when I made a choice to stop keeping company with those people. But I knew God would not want me to fight with them. So I prayed, Lord, sana kung ayaw mo na talaga silang maging friends ko, sana sila na lang magsabi sa akin na hindi na lang nila ako friend. Para hindi ko naman sila awayin. So parang days later, yung isa sa kanila, yung parang bossing nung grupo, sinabi niya sa akin, may papagawa daw siya sa akin. Tapos parang inisip ko, hindi naman yun nakaka-please kay Lord. So sabi ko, hindi. And that person suddenly said,
wag na lang tayong friends kung hindi mo naman gagawin. In my head, praise God. After that, I was praying that one day I would meet people who'd be my friends, whom my parents would approve of, and I know would be honoring to God. True enough, just about a month later, I became close with certain people from class. I told my parents about them, and I was also open to tell them that they should meet my friends, and they gave me their consent. God truly blessed me when I chose to let go of friends I knew would not bring honor to Him, because He gave me great people today. The friends God blessed me with at present are those who do not talk ill of others and are very encouraging, telling me that they would pray for me when I am down. Some of them curse, pero alam nilang hindi na ako nagmumura. Hindi na sila magka-curse sa harap ko, or kung magmumura man sila sa harap ko, nagsasorry sila kaagad. Also, these friends of mine don't have vices, and they would not mock me when I asked my parents for permission pag aalis, ganyan. Tapos when I share God's word to them, they are very open to listen, and they allow me to pray for them. These friends of mine also made it a point to prioritize our studies. We studied for exams together, ginagawa namin yung homework magkakasama, projects, tapos ngayon, nag-apply kami for a review center for board exams together. And aiming na sana lahat kami pasok sa top 10 ng civil engineering board exam. Civil engineering is very difficult. And I know, kung hindi dinala ni Lord sa akin yung mga kaibigan ko ngayon, baka delayed na siguro ako. Today, I am just waiting for my grades and continually praying that I would graduate this coming June. But it is all by God's grace that I had made friends according to His standards, which He relayed to me through my parents. To God be all the glory. Praise God. Tawagin ko lang po yung kanyang D-group leader. Andito po siya, si Orfel. At praise God for them na sa kaibigan din po nila yan. Magkakasama sila, naalala niyo yung Ubaldo family na, couple na nag-testify. Family friends po kami. So, pag-pray lang po na sandali, for God's protection. Thank you, Jesus. Father God, thank you kay Frances. Thank you for her life. And also, Father God, thank you rin kay Orfel na naging Panginoon nag-guide din sa kanya as her D-group leader. So I pray, Father God, to continually protect them, continually use them for your glory and honor. Continue to honor their desire, Father God, for your glory. Again, thank you, God. Let your name alone, Father God, be exalted. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Ayan. Sa totoo lang, if I would be asked again, nagkamali ako, nagkamali ako when sinabi niya sa akin yung mga friends hindi niya. Sa halip na welcome ko sila at sharean ko sila ng gospel, mali yung aking reaction. Bago ko natutunan ko ito kay Pastor Peter na dapat, relax ka lang, huwag ka masyadong, kasi parang, hindi mabuting ka, huwag kayo, ingat ka dyan. Ganyan. Alam, napaka-hysterical. Hindi dapat. As a father, you need to be more intentional. In fact, yung friends niya ngayon, I'm not saying na, yan, gusto ko yan, hindi ganon. Basta, I welcome them, pumunta sa bahay, sige, kasi isipin nyo, engineering student yan, ilan lang ang babae doon. Nakuha niyo? So sabi ko, punta sa bahay para makilala ko sila, para hopefully, God would also give me the chance to share to them the gospel. So what I'm saying is this, you need to be intentional because you're pursuing Jesus so that Jesus would be also in their lives. You want to pursue Jesus in the lives of your children, then you need to be intentional to pray for them, and to help them understand their being. Okay po? Let them, you teach them the right standard. No, balikan lang natin. What are we to pursue? Jesus. Then listen to this. Better to be alone than to bring the devil along. Nagkakaintindihan tayo. So let's go to the third. Standard. You need to list down your standards. Remember this. Do two walk together unless they have agreed to do so? Siyempre, if you walk together, kailangan nag-agree kayo. Tama ba? Kaya it takes two to tango. You cannot say, kasi sila ang sama nila. Hindi. You decided to go along with them. So you need to know, ano bang standard dapat? Sabi ng Bible, listen to this. For example, if you have friends, this is the basic standard. Sabi ng Bible, the older women, treat them as mothers. And the younger women, as sisters. Look at the words. In all purity.
Sabi niya, yung trato mo sa kapatid mo, with all purity, dapat ganun ang trato mo sa iba. Sa opposite sex, with all purity. Isipin niyo kung magkakapatid kayo dito, no? Magka-Christian kayo pare-pareho. Habang tinitingnan mo, iba inisip mo, karami. Gusto mo siya, ginagahasa mo siya. Mabuti ba yun? So ganun na, lalo na sa dating. Magde-date kayo as your sister. Kasi sabi nga ng Bible, sister lover, sister bride. Kung asawa na, sister, you need to treat that person with purity. Hanggang mag-asawa na kayo because gift of sex is from the Lord. And it is for the married people. Not for different married people, but for the specific married person. Kung kanino ka kinasal. Ang hirap ng Ingles, ha? Delikado, ha? Kanino? Kung kanino ka kinasal, dun yan. Anything na gagawin mo, kasi magtatanong, okay lang ba mag-kiss? Anything na gagawin mo, it must be based on what? Yung parang, yan ba'y ginagawa ng mag-asawa? Pag di mo siya asawa, hindi tama. Pag di mo pa siya asawa, hindi tama. May iba, may mga standard pa. Basta kiss, okay, wag lang French kiss. Mapa, French fries yan o ano man. Pero kung ang utak mo, it's not pure, hindi yan tama. Kasi ang dapat, purity in the Lord. Tama? Nagkakaintindihan? So look at this. Papakita ko naman sa inyo yung testimony ni Paul kanina umaga. I want to show you this. Anong klaseng standard? Sorry mag-extend ako konti Okay lang? Lagi naman So ito na po si Paul. I praise God for my parents. At a young age, they told me, don't have a girlfriend in high school. And it's the grace of God that enabled me to follow that. You see, in high school, there was a very beautiful girl in high school already. Can you find her? Can you find her in the picture? Where is Jenny? Jenny's there. You see her? Now where am I? Right behind her. In high school. Jenny was, for me, the best cheerleader. I was so attracted to Jenny. But because my dad told me, don't have a girlfriend in high school. It's the same thing that Solomon is telling us. Don't awaken love until it's the right time. God protected me from heartbreak, because Jenny went back to Canada after high school. I stayed in the Philippines. Think of how much I would have fallen in love with Jenny. I would have fallen deeply in love with Jenny if I would have told Jenny, you're a nice girl, I like you. Do you like me? Right? And started that conversation. So you need to teach your children to guard their heart. Here's my list, okay? I wanted a woman that would love God more than she would love me. And I say love God, a Christ-committed follower. I wanted a woman that would love and care for others. And yes, I wanted to marry a beautiful woman, a woman beautiful to me. Intelligent, good sense of humor, athletic, etc., etc. Do you have your list in your mind already? Do you have it? Your non-negotiables? What do you think here is the non-negotiable? 1 and 2. That's it. That's the non-negotiable. Everything else? Sometimes you and I have so much list, guess what? That person doesn't exist. Wala yan dito. Doesn't exist. And how do you know what's best for you? Are you God? You have such a long list, it's like you know exactly what you need. How do you know that's what you need? Keep your list short. But have conviction. I will marry a person that loves God, is committed to Jesus, a Christ-committed follower. And the rest, it can give people a chance. This is a picture of Jenny and I graduating in high school back in 1996. Some of you weren't born yet. I hate saying that. This is a picture of the first time I told Jenny I love her. It's the same time I asked her to marry me. Love is such a big word. I feel I wanted to say it when I could really, truly love her forever. And this was in Pensacola. I wrote in the sand, I love you. And this is January 4, 2003. Yes. Diba? Ang ganda, no? May standard na siya. Unless he follow the parents, sabi niya, huwag ka girlfriend, boyfriend habang nag-aaral ka pa. Nagkakaninaan? Siyempre, hindi pwede mag-boyfriend. Lalaki siya. Girlfriend, sabi niya, don't enter into a relationship dahil napaka-importante yun. Kaya ito ho, I'll just give you a basic standard. Love God more than you. Importante yan. He must love God more than He loves you. Okay po? Then He loves and cares for other people. And Christ committed followers. Marami, I love God, pero hindi sila committed follower of Jesus.
Ingatan mo yun. You need to understand this. The rest, it's up to you. Kung ano pa mga standard na gusto mo. Gusto mo na gwapo? Sorry. Give it. Wala na. Sorry. Hindi na ako available. Pero, joke lang! No, ito ang dapat nyo maintindihan. It's okay na magkaroon ka ng crush. Okay lang yun. Okay? Hindi mo mapipigilan yan. It's natural. But do not allow your crush to crush you. Okay? Wag kang papayag. Sabi niya, okay lang magka-crush. Normal lang yan, nagkaka-crush. Alam ko yan, ang dami may crush sa akin noon. Joke lang. erase. But you need to have that standard. Again, listen to this. Ang standard mo, if he loves the Lord, he will treat you with purity. For example, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Yan ang trato sa'yo. When you date, when you patratuin ka sister, yan tatanong siya, okay lang bang i-kiss? Tanong yung sarili mo, anong klaseng kiss? Kiss na parang ang sister. Kasi with purity. Wala na yung tatanungin pa sa akin, ano ba yung French kiss ba yan? Kahit French fries pa yan. Ang issue, if you do anything that is not something pure, if you do it to your sister, then you know. Kasi, paano yun? Diba? Hindi mo pa siya asawa. Pag asawa mo na siya, ang tawag yan, sister bride. Tama? So, yung sex is a gift from God, but it is only for the couple who are already married to each other. Diba? Hindi married to another, but married to each other. Okay? Kaya napaka-importante yun. Now, kaya nga kasi bakit ang calling natin? We are not called sexual immorality. That each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not passionate, just like heathen who do not know God. If you know God, you will not be like them. Now, bigyan ko lang kita ng sample sa Bible. Mabilis lang to. Halimbawa, anong klaseng tao? In Ruth, if you read Ruth, you will be surprised. Si Boaz, ito ang admirable man. Financially responsible, strong in leadership, protective, focused in character, generous. Sa chapter 2 pa lang yan. Admirable woman, diligent, submissive, wise, virtuous, unselfish. Admirable man, compassionate, decisive, trustworthy, industrious, committed. Yan pa lang yung sa lalaki. Women, grateful, courageous, trusting, hardworking, committed. Now, if you want some more, women, understand Proverbs 31. Men, read Proverbs 31. At least you know who to choose. Nagkakatindihan tayo? Para that's kung ikaw naman babae, at least you know anong klaseng babae ka. Proverbs 31. Aside from this. Now, kaya ang message natin ngayon, pursue Jesus. Because if you pursue Jesus, you are looking for Jesus in the life of these people. Friends, the person to date and to marry. Pursue Jesus. You see, listen to it. Better to be alone than to bring the devil along. Lastly, best, truth. Alam niyo, this is amazing about life. We need to stand on the truth and to be truthful ourselves. Kasi sabi ni Jesus was saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. May truth on your relationship with Jesus. Kasi hindi pa pwedeng wala kasing ganun eh. Dahil tinasabi ni Jesus, you are my friends if you do what I command you. So maliwanag na kaagad. Una, truth about your motives. What is your motive? Are you entering into friendship, dating relationship, or marriage because of you want to please people or you want to please God? Tignan mo si Paul. Sabi niya, am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Now, what about, kasi pag nakita mo to, about the truth about timing. Sabi ng Bible, prepare your work outside and make it ready for yourself in the field. Afterwards, then build your house. So, dapat klaro na sa'yo. Ano yung pursuit mo? Klaro na sa'yo. For example, ako as a person, when I got married at the age of 25, it was very clear. Tinawag ako ng Diyos to pastor. Isipin nyo, during that time, when I committed myself to pastoring, walang bayad yun. Walang sweldo yun. But I knew God will provide for my family because it was very clear that I'm called to minister. Nagkakatindihan tayo. Kaya ready na ako. Handa ako. Alam ko yung direction ko sa buhay. Pero kung hindi ako sigurado, pastor ba ako? Negosyante ba ako? Kung hindi ka klaro, wag. Yung kaibigan ko, yung best friend ko nung college, hindi na kami nagkikita ngayon kasi matagal na kami nagkahiwalay, pero as a friend, as best of friends. Kasi pipiliin mo yung kaibigan mo eh. Pareho kayo na, piniprepare niyo yung sarili niyo. Alam niyo, kakatawa yung kaibigan ko. Siya, hindi siya tinawag na pastor. Tinawag siya maging negosyante.
Alam mo, ang ganda sa magkaibigan, siya, magna cum laude. Ako, yun na yun. Hindi. I graduated cum laude during my days. So, sa marketing siya, accounting ako. Pero ito nakakatuwa sa amin. Noong nagtatrabaho kami pareho, nagtitinda siya ng biskwit, nagtitinda ako ng kakanin. Bumili ako sa sasakyan, bumili siya sa sasakyan. Nung nag-college kami sabi niya, Bong, yung bilhin natin sa sasakyan, naalala mo? Sinamahan mo ko? Nagkita kami, nanganak na. Ha? Talaga? Anong anak niya? 3 truck? 2 kotse? Grabe, yung sasakyan mo nanganganak ka. Yung akin, okay naman, nagpapalit lang siya. Pero hindi siya nanganganak. Sabi niya, pag nanganak naman, bigyan mo ko Pero biro lang po yan. Pero alam niyo nakakatuwa, but he's a faithful follower of Jesus. We are all sharing the gospel together. In fact, yung mga naging kabarkada namin, we started our own ministry in our school. Bakit? Kasi klaro yon. Kaya if you want to get married, before getting married, prepare yourself first. Sino ka man talaga? Saan ka papunta? Anong gusto mong mayari sa buhay mo? Ano kung nanliligaw sa'yo? Walang trabaho. Wala pang, hindi niya alam kung sino siya, kung ano gagawin niya sa buhay. Tapos sabi niya, I love you. Bibigyan kita ng magandang buhay. Paano? Sino ka man talaga? Ano ba po direction mo sa buhay? Wala. Basta, I love you. Tigilan mo ako. Naku, ano niyang sabihin? That's the truth about timing. May timing sa lahat na bagay. Tingnan nyo the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and suffer for it. Akala natin kasi mababago natin ibang tao Ngayon, naninigarilyo ganyan. Ayoko nung naninigarilyo. Hindi na. Para sa iyo. Tigilan, hindi totoo yan. Pag-asawa mo na yan, ayan, naninigarilyo ka na. Tumigil ka na, upakan kita dyan Nangengailam ka. Ano ka niyang sabihin? Huwag ka magpapaniwala doon. Iinom. O last na to, hindi na ako inom. Para sa'yo, tigilan mo ako lasinggero talaga yan. So if you see danger, hide, run away. Di ba? Huwag ka magpatuloy. Now, tingnan niyo po sample lang. Love is not self-seeking. Yan bang kasama mo, self-seeking ba yan? Laging sarili iniisip? Kahit mapababae yan, lalaki yan, makasarili ba yan? Huwag ka maging bulag. Be truthful. Sabi niya, do not make friends with a hot-tempered man. Do not associate with one easily angered. Makikita mo naman kung madali magalit Sabi niya, alam mo, mahal na mahal kita, iingatan kita, biglang tatalsikan ng tubig. Hay! Babatuhin. Paano maingatan? Kung barilin yan, dito matatamay ka pa. Naku, ano nyo? Kaya, open your mind, be truthful. Now look at this. He will die for lack of discipline. Let us pray by his own great folly. Baka naman tamad yan. Walang disiplina yan. Nagigising, hindi nagigising, tanghali na magising. Gusto mo bang ganung asawa? Hello? So be open, be truthful. Now, what I want you to do is this. I pray that you will not just enjoy the message or listen to it. Ito, I want you to understand something. I want you to do something. Make sure you know who you are. Because not knowing who you are makes you unprepared for right friendship, right dating, and right marriage. Alam niyo bakit? You know someone who understands his being. Hindi niya kailangan bantayan. Ang taong doing lang, nag-aantay na magbabantay at magagalit. Kaya nagtatago. A person who understands his being, with or without somebody looking at him, he will do what is right. Nagkakaintindihan tayo. Number 2, start praying who to be with as a friend. Who to date and who to marry. Nagkakaintindihan. Di ba sama mag-pray? Lord, tulungan mo ko. Samahan mo ko. Bigyan mo ng tamang kaibigan. Narinig yung sinakwento ng anak ko. Make a checklist of your standard. Lagay mo. May non-negotiable. Love God more than me. That's love and cares for others. Tapos, committed followers of Jesus. The rest, siyempre, pipili ka na rin naman, gwapo na, o maganda na. Tama? Kaysa naman pilitin mo, ang pangit-pangit. Grabe, ano ba to? Diba? Kasi, ang ganda naman, hindi naman pare-parehas Sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. O, maliwanag naman yun. So, maganda sa'yo, maaaring hindi maganda sa iba. Mahalaga, maganda sa'yo. Okay? So, intelligent, kung anong plano ng Diyos sa'yo, if God wants you to become a president, then choose someone who is a first lady like. Tama? Nakuha niyo? Huwag yung katulong nyo. Hindi ko iniinsulto yun, kaya lang baka hindi yun ang kawag niya. Because she needs to be somebody who can also be part of the government. Tama? Sample lang yun. Okay po? Now, and be truthful to yourself. Listen to this. If your friends do not meet God's standard, bring them to Jesus. Share to them the gospel. Or, give them up.
to Him. Be truthful to yourself. Okay po? Ikaw lang din ang magsasuffer ng consequence if you are not. But God wants to bless you. God wants to guide you. God wants you to have a good life with Jesus. Pursue Jesus. Okay po? Pursue Jesus. You have a right being. You have start praying. You have someone to talk to guide you, to answer you. And then God will give you the standard He wants you to have. Nagkakadinihan. And be truthful. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Tanong ko lang sa iyo, and even for those who are watching through the internet, I challenge you. Do you know who you are? Have you really accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord? Did He give you the right, as He promised, to become the child of God? If you are not yet sure, now is the time for you to be sure. Don't wait for tomorrow. Why don't you call upon Him and tell Him, Lord Jesus, I need you. Huwag mo hintayin ng bukas, baka bukas din na dumating sa'yo. Ngayon ang tamang pagkakataon. Yayain mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At tulad na sinabi niya, binibigyan kanya ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak ng hari ng mga hari, anak ng Panginoon ng mga Panginoon. And He will change you to a person that He wants you to be. Friends, kung ikaw naman ay Christian at yung mga kaibigan mo, start praying for them. Start praying that they would follow Jesus. At mga magulang, start praying for your children on how to teach them how to choose friends. Pray for them. Pray for the people that they will be with. Pray that God will protect them from bad company. And start helping them to list down the standard that God wants them to have, as in for friends, for dating, for a person to date, and also for a person to be with for the rest of their lives. Help them and help them to be truthful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you love every family we represent. I pray that we would be serious enough to take into consideration, Father God, the landmines that Satan had placed to our friendship, to our dating relationship, and even to our married relationship. I pray, Father God, that we would understand that we are not here to be happy, to find friends, or to be in relationship to be happy, but for us to be a blessing to others. So help us, Father God. Help us to always remember that we cannot discern unless you give us the wisdom. Help us, Father God, to really be serious in writing our standard for our children, and for our children to write their own standard, but without missing the basic of looking for someone who would love you more than they love us. And I pray that we would help us to see their love and concern for other people, and help us to see that they're really committed followers of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, help everybody to follow you, to pursue you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Connect with CCF through the following websites: Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.